Alam niyo ba na ang acute kidney injury ay isa sa mga dahilan ng maternal at fetal mortality o pagkasawi ng ina at sanggol na ipinagbubuntis nito? Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong kondisyon ang isang buntis. Ano-ano ba ang mga sintomas nito? At paano natin ito maiiwasan para mapangalagaan ang kalusugan ng ina at sanggol sa kanyang sinapupunan? Hi, I'm Dr. Ana Katrina Alog, isang nephrology fellow from Capital Medical Center. Ang acute kidney injury ay ang biglaang pagkasira ng bato at pagkawala ng kakayahan nitong salain ang dumi at sobrang tubig sa katawan. At ang pregnancy-associated acute kidney injury ay tumutukoy sa acute kidney injury na related sa pagbubuntis. During pregnancy, maraming nangyayari at pagbabago sa ating katawan. Ang pagbubuntis, ika nga ay isang stress test sa ating mga kidneys. At ang pregnancy itself, pwedeng magdulot ng mga special conditions tulad ng preeclampsia na pwedeng apektuhan ang ating mga kidneys at ibang organs. So yung causes ng acute kidney injury during pregnancy, sadyan ay ang dehydration kapag ang mga buntis ay madalas na yung kanilang pagsusuka. Isa pa dyan is yung pagkakaroon ng sepsis or yung malalang infection sa dugo. Okay, so pwede niyang sirain yung ating kidneys. Another would be yung malalang pagdurugo or yung what we call hemorrhage during sa panganganak. And of course, yung mga special conditions din natin like yung mga preeclampsia, eclampsia at mga HELLP syndrome na pwedeng mag-cause ng kidney injury. Ang mga manifestations ng acute kidney injury, isa dyan ay yung pagkonti ng ihi o di kaya hindi nakakapag-produce ng ihi yung ating kidneys. Another would be pamamaga, so nagkakaroon ng manas sa ibang parte ng ating katawan. Tapos kapag naipon na yung mga toxins, pwedeng magkaroon ng panghihina, medyo naduduwal yung pakiramdam, at the same time, yung pagtaas din ng blood pressure. So, ang acute kidney injury, pwede niyang apektuhan ng nanay sa pagkakaroon ng komplikasyon, okay, na pwede niyang apektuhan ang puso at ang ating mga baga as well. At the same time, kapag hindi naagapan, pwedeng mauwi sa chronic kidney disease, yung present na sakit ng mother, at mauwi ito sa permanenteng maintenance na dialysis. At the same time, in worst case scenarios, pwedeng mauwi sa pagkamatay ng ina. So, ang pwedeng idulot nito sa sanggol, pwedeng magkaroon ng intrauterine growth restriction, o di kaya low birth weight. At syempre, in worst case scenarios as well, pwedeng mamatay yung sanggol sa sinapupunan. So, sa diagnosis ng acute kidney injury, nagbabase tayo sa laboratories at the same time kung ano yung nakikita nating clinical status ng pasyente. Chine-check natin yung creatinine. Yung creatinine, kapag may acute kidney injury, nagdodoble siya base dun sa baseline na creatinine. Okay? And isa pa dyan is chine-check din natin yung urinalysis at makikita natin doon na merong protina doon sa urinalysis. Pwede rin tayong mag-request ng mga other laboratories such as yung mga CBC, mga liver enzymes natin, tapos para ma-check din natin kung may mga pre-existing pang condition na pwedeng mag-point out na merong preeclampsia yung pasyente. Aside from that, yung clinical status ng patient na hindi na pala siya nakakaihi o di kaya nagkakaroon na ng mga manas. So, yung acute kidney injury natin, pwede kasing makuha kapag, like I said earlier, may dehydration. So, kailangan lang natin i-hydrate. At the same time, kung merong ongoing infection, i-address natin yung infection. Tapos, kapag nagdurugo, kailangan magsalin ng dugo. Kapag meron ding mga komplikasyon ng pregnancy, such as yung mga preeclampsia, immediate delivery. Minsan, kung malala na talaga yung acute kidney injury, nauuwi din to sa dialysis. Kaya dinadialysis din natin yung mga buntis kung kinakailangan na rin talaga. Yung pagbalik sa normal ng kidneys would depend kung gaano ka-severe yung kanyang kidney injury. In most cases naman, bumabalik siya sa normal kung mild lang yung injury doon sa ating kidneys.
In severe cases, pwede itong humantong sa chronic kidney disease at kinakailangan na nito ng permanenteng dialysis. Mahalagang paalala mga kasangbahay, ang maagap na pagkonsulta sa mga espesyalista kapag may nararamdaman na hindi pangkaraniwan ay malaking hakbang para maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis. Importanteng sundin ang regular prenatal check-ups at huwag balewalain ang mga sintomas na nararamdaman dahil ang kalusugan ng ina ay kalusugan din ng iyong sanggol. Again, I am Ana Katrina Alog, Nephrology Fellow from Capital Medical Center. Right care, right here.